slung at the administration that will be able to show that these are politically motivated and do not actually have any validation in fact. Sabi niya po, politically motivated na i-link siya sa mga issue ng korupsyon o katiwalian po. Your comment on that, ma'am? Hindi na ito politically motivated. Bakit? Hindi naman siya makakatakbo na ulit eh. Hindi na siya politiko. Kawawang BBM. Presidente na siya. And that ends there. Hindi natin alam kung sa 2028 o another 20 years na naman of a BBM, of a Marcos. No. Hindi na siya hinahabol ng mga tao, ng taong bayan dahil politiko siya. Hinahabol siya ng taong bayan dahil wala siyang ginagawa bilang Pangulo. Hinahanap sa kanya yung trabaho niya bilang Pangulo. Alright mga kababayan. Ayan, narinig niyo po si Madam Inday Sara Duterte, yung kanyang pahayag dito sa interview dito sa Kamuning Bakery Cafe. Itong si BBM na hindi na hinahanap na siya ng mga taong bayan dahil hindi siya nagtatrabaho. Ano ba yan mga kababayan? Kumusta po tayo ngayon? Ito po si Sara Duterte. Pakinggan po natin yung susunod na patutsada niya dito kay BBM. Umpisahan na po natin. Follow-up question sa sinabi rin ni President Marcos. He said na politika lang nga ito and sabi niya gusto nila akong Iyan ang sinasabi ko. 'Di ba? Sino ba sa ating lahat ang nagsasabi at nagpaplano ng destabilisasyon? Walang nagsasabi na oust Marcos. Ang merong mga grupo na nagsasabi resign. Yun lang ang the most na sinasabi ng mga tao. At nagtataka ako sa administrasyon, bakit nila sinasabi na destabilisasyon ang pagpapahayag ng mga tao sa galit nila? Kasi hindi yun destabilisasyon. Yun ay freedom of speech and expression. So kahit man mag-rally ang mga tao araw-araw sa EDSA, hindi destabilisasyon yan. Freedom of speech and expression yan. Pagpapahayag yan ng galit mo, paghahanap yan ng accountability, ng transparency sa administrasyon, sa gobyerno. So hindi yan pagpapatalsik sa Pangulo. Kaya lagi ako, kahapon din, yan din yung tanong ko. Kanino ba nanggagaling yung destabilisasyon na salita? Sa administrasyon. Kasi, duda ko, natatakot sila sa posibleng mangyari sa kanila. At alam naman natin na matagal na talaga silang insecure. Noong kampanya pa lang, madami na akong kwento ng yung panggigipit nila sa campaign team ko. So alam ko na noon, at yung mga pinagsasabi ni Lisa Marcos noon pa. So alam ko na insecure. Alam na natin na insecure. Siguro takot. Kaya nila nasasabi may destabilisasyon. Kasi takot sila. Kasi totoo yung sinasabi ng mga tao na ginagawa nila. Okay, alright. Alam nyo kasi Mr. BBM, hindi ka naman kasi dapat sasabihan ng mga ganyang salita kung ginagawa mo lang ang iyong trabaho. Paano na itong ginawa mo dito sa bansa natin is napakalupit. Yung mga taong bayan, galit na galit sila at naghihintay na ng pag-resign mo. Dahil nga hindi naman destabilization yung mga ginagawa nila Alam mo, hindi ka naman pupunain o sisitahin kung ginagawa mo lang yung trabaho mo. Walang problema po yun. Mananahimik po kami, mga tao. Hayaan ka lang namin. Kung ginagawa mo yung trabaho mo, kung may peace of order ka dito sa bansa natin, wala problema. Yun ang gustong-gusto namin
yung natatakot yung mga kriminal na gumawa ng mga krimen, yung mga magnanakaw, natatakot silang gumawa ng pagnanakaw dahil takot sila sa'yo. Eh ang problema, napakaluwag mo. At ang problema, dapat hindi ka na munang tumakbong presidente kung dapat nakapag-ready ka na. Kasi itong presidente na trabaho is kailangan dito. Kailangan dito yung organize ka, yung kaya mong patakbuhin talaga. Na ikaw yung namamahala. Pag ayaw mo, ayaw, wala silang magagawa, yung mga administrasyon mo. Eh kaso, ipinamahala mo kay Tambalos-los yung mga flood control sa mga congressman, sa mga senator dyan, yung mga tumatanggap ng kickback. Walang mangyayari sa bansa natin. Magkakautang-utang talaga tayo at lulubog yung bansa natin. Eh hindi naman po pwede yan. Nakakaya po yan, BBM. Kaya po, kayo pong sumira ng dignidad ninyo. Okay sana kung nagtatrabaho kayo, pwede ka pang mabango pa yung pangalan ninyo. Dapat, pinangalagaan mo po yung posisyon ninyo. Inaayos nyo po yung trabaho ninyo. Kaya wala sanang ganitong kaguluhan. Hindi nila ma-deny kasi nasa papel eh. Mhm. 'Di ba? Nakikita mo sa Opo. budget eh ang nangyayari. So hindi ma-deny, so takot. Paranoia siguro kasi 'di ba pag ikaw ay hindi siguro, paranoia talaga 'yan. Unang-una, insecure, pangalawa takot, pangatlo paranoia. Kasi ang tao na may bisyo, nagiging paranoid. Tama. Exacto. Na magbibigay lang ako ng example, pinapa-explain ng mga departamento kung saan ako pumupunta at bakit matagal ako sa isang lugar. Ganun na yung papel na umiikot sa loob ng gobyerno. Yan ang politika. Mhm. 'Di ba? Magtatanong sila, anong ginawa ni Inday Sara doon? Ilang oras siya? At sino ang mga tao doon? At yung mga kawani ng gobyerno na nandoon, ipa-explain bakit sila nandoon. Ganon yung galawan sa loob ng Office of the President. So, makikita mong medyo paranoid. Ma'am, last question. It was the first time na narinig namin sa inyo during your press conference or ambush interview sa Zamboanga kung paano po nagamit yung confidential funds ng Department of Education. And you've mentioned si Zaldico. Ma'am, pwede niyo po bang ibahagi pa sa amin ano yung findings ng DepEd regarding the laptop scandal? And then, ano po ang ginawa ninyo sa findings na ito? Ipinaalam niyo ba President Marcos? May ginawa po bang parang case build-up para kung makusuhan Awawang BBM. kinakaso? Yes, oo. Gumawa kami ng investigation sa loob ng Department of Yes, Education. alright. Isa sa mga pinagamitan ng confidential funds ay yung corruption sa loob ng Department of Education. Hindi lang sa laptop madaming reports of corruption inside the Department of Education. Hindi lang sa central office, kasama na yung sa mga regional offices namin. So kapag merong reports, pinapaimbestigahan yon. So, isa sa mga inimbestigahan is yung laptop. Ang unang ginawa doon is nag-request ng fraud audit sa Commission on Audit. Tapos kami sa loob ng Department of Education, gumawa din kami ng sarili naming investigation. Okay. Para kung ano man yung ma-actionan namin sa loob ng DepEd, ma-actionan na kaagad namin. Unfortunately, yung procurement ng laptop, hindi siya nangyari sa loob ng Department of Education. Nangyari siya sa DBM. So, ang pinaka-papel. Okay mga kababayan. O to, pinag-uusapan po dito. Narinig natin yung pahayag ni Madam Inday Sara na yung investigation nung kanyang inimbestigan ng mga administrasyon, yung kanyang nung nasa CHED po siya, yung mga laptop lang po. Ano namang masama kung sa laptop, hindi naman
para naman yan sa mga estudyante or sa mga gumagamit dyan. Laptop na magkano lang ang budget dyan. Ang usap-usapan dito, tignan ninyo yung kamalian ninyo, yung mga nasa administrasyon ni Bangag Marcos. Dahil, grabe, nakakalula yung mga ninanakaw ninyo, bilyo-bilyon. Tsaka, balikan nyo yung mga balikan nyo yung sa under kay Madam Sara dito sa Department of SHED, napakalit lang ang budget eh. Akalain mo yun na nga lang yung department na SHED, yung hinawakan niya kumpara naman sa inyo, mga DPWH, grabe, mga halimaw. Halimaw kayo kung magnakaw, di ba? Kaya wag kayong sumisi. Yung mga baho ninyo, wag nyong isisi sa iba. Dahil kayo yung nangangamoy dito, kayo yung napupusoy na kayo sa mga pinaggagawa ninyo. Na nasa loob ng Department of Education ay yung agreement between DepEd and DBM. So hindi pumasok lahat ng procurement documents sa DepEd. So ang pinaka na magawa lang namin doon sa loob ng Department of Education is mag-blacklist. And at that time, hindi pa namin ma-blacklist kasi hindi nga sa amin nangyari yung procurement. Oh, yun naman pala eh. So natali yung kamay namin doon. Kaya inasahan namin na doon sa fraud audit ng Commission on Audit, may lalabas doon na mga personnel involved. At doon sa Blue Ribbon Committee na investigation, kung maalala nyo, may nangyaring Blue Ribbon Committee investigation sa Senate, sa laptop, ginamit namin yon sa loob ng Department of Education para isa-isahin kung sino yung mga personnel involved. Tama. Na under sa mga tao involved doon sa Senate Blue Ribbon investigation. Diyos ko po, itong BBM administration naman na to. Sa laptop lang, nanggagalitin na kayo ng galit dito kay VP Sara nung hawak niya yung SHED. Ano naman kung masama kung kailangan ng mga staff niya, lalo na yung mga regional director o yung mga managers diyan, yung mga laptop, kailangan talaga yun sa trabaho modern na yung bansa, nasa modern world na tayo, kailangan talaga ng laptop, hindi katulad dati, puro bond paper lang kailangan, mga envelope ngayon, iba ng usapan. Siyempre, kailangan din natin na maglabas ng pondo para dito sa SHED natin dahil sila yung gumagabay dito sa ating mga estudyante na magiging future leaders. Iyan lang napaka-sensitive nyo naman. Samantalang kayo kung makakupit kayo bilyo-bilyon. Grabe naman kayo. Maawa naman kayo. Para na kayong hindi naging estudyante. Kailangan maayos din naman yung gamit ng ating mga principal at ating mga guro. Para din naman sa kabutihan natin yan. Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Yun. Sa pool ka ngayon. Hindi. I swear to the flag. Si BBM. Tignan mo. Hindi yan siya. Nagtatanong ng trabaho at ano yun, VP? Kinuha niya lang yung posisyon na yun para uupo-upo lang, tutunga-tunga lang at iutos niya lahat sa staff niya. Kaya natutulog siya sa pansitan. Ngayon ang nangyari. Pinagnanakaw-nakaw yung pondo natin habang siya ay natutulog sa pansitan. Hindi ka pwedeng maging presidente, BBM. Spoiled brat ka. Hindi ka naman laking hirap Yung mga kailangan dyan, yung mga leader, yung galing sa hirap, yung alam nila yung pinagdadaanan, alam nila yung problema, yung pinagdaanan na nila. Kasi kung galing ka sa hirap, nagsimikap ka, pag ikaw ay naging nakaangat at naging leader, hindi ka na pwedeng lolokohin.
Yan ang mga leader. Hindi katulad mo, anak ka ng presidente, pag silang mo pa lang, may mga katulong na kayo, kaya spoiled brat kayo. Kaya nasanay ka na sa ganyang lifestyle. Hanggang ngayon, dinala mo pa rin dyan. Nung naging presidente ka, anak ng tinapa. Hindi pwede po yan. Dapat pala sa'yo, naging mayor ka na lang or barangay captain para at least yung maliit lang na departamento, yung hawakan mo. At least, hindi, kung ganyang style mo, yung patulog-tulog ka sa pansitan, hindi naman magsisinungaling si VP Sara. Ano makukuha niya kung sasabihin totoo? Anong mapapala niya? Susugol niya yung buhay niya talaga. Siyempre, kung nagsisinungaling yan, anong mapapala niya sa'yo? Vice President yan, siya ang susunod sa'yo. Di ba? Kaya napansin niyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? Kasi he doesn't give direct, he doesn't command. He doesn't command, he doesn't ask, he doesn't say that, look, there's a Philippine development plan and what are you supposed to do about this? Akala nyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay Bibi? Hindi, akin yun. Naku Lahat. po. Kasi Galing mo he did talaga. not give any orders at all. So pag upo ko doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, sa mga USEC at ASEC, I think this is our show. Kasi walang participation at all ang Pangulo. So gagawin na lang natin kung ano yung karapat dapat nagagawin para sa edukasyon dito sa ating bayan. So we created the matatag agenda. We followed through with the matatag curriculum. At unfortunately, hindi kami natapos kasi, yun nga, nag-decide ako na I don't deserve the attacks that were thrown at me by the administration. Kasi ako na nga lang siguro yung kaisa-isa dong nagde-deliver para sa cabinet ni BBM. Tapos gadun pa yung mangyayari. Gagawin nila sa akin. O ayan, BBM ha. Narinig mo yung sinabi ni Madam Sara, yung Vice President mo, yung second in command. Siya na yung nagtatrabaho, siya na yung gumagawa ng lahat. Ang sarap naman ng buhay mo, anak ng tinapa. Saan ka makikita ng ganyan na presidente? Kung ako lang yung presidente, nako. Hands-on ako, BBM, sabihin ko sa'yo, ako yung talagang magmamando sa lahat, ganitong gagawin, ganyan. Ganyan yun ang leader. Hindi pwede yan, ganito. Dapat lahat ng ibibigay nilang plano sa'yo, pag-aaralan mong mabuti. Kung may maganda kang idea, sasabihin mo. Hindi lang yung pipirma-pirmaan mo na lang, gaganong, yes, go. Hindi pwedeng ganun. Ang swerte mo naman, presidente ka, ganyan ang ginagawa, wala kang ginagawa. Napakasarap buhay mo naman. O baka hindi ka pa nga nanonood ng mga bali-balita na yan, kung may mga lindol-lindol na yan, yung may mga bagyo, magugulat ka na lang, ganto, pag sinabi sa'yo ng sekretary mo, ganto, wala kang kaalam-alam. Hindi pwede yung ganyang sistema dito. Sir Bossing, kailangan mo na talagang bumaba, sir. There's something wrong, sir. Sayang lang, yung presidente, napaka mabigat na responsibilidad yan. Pero kung alam mo yung ginagawa mo, hindi ka magkakaproblema, bossing. Ay, nako po. O di, nung nawala ako, adi wala na. Wala na siyang accomplishment at all. Patay. Thank you very much, Vice President. Due to limited time, sorry kasi we'd like to request naman the Vice President to give a message. Ma'am, baka you have a message for World Pandesal Day and to the public. Thank you for all yes. Happy World Pandesal Day sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako sa oras at panahon ng ating mga kaibigan sa media sector ngayong umaga na ito dahil nakasama namin kayo sa World Pandesal Day. At, salamat po. Maalala ko nung kabataan ko, ang pandesal ay 25 centavos. So, yun yung childhood ko. Yes. 4 na pandesal sa piso. Yun yung childhood ko. 1980s. Wow. Maraming salamat po, Madam Inday Sara Duterte. Napakasarap pakinggan po yung mensahe ninyo. Kayo po talaga yung
yun na nagga-guide dito sa ating presidente nga natutulog sa pansitan. Anak ng tinapa talaga. Maraming salamat po, Madam Vice President. Ito po, mga kababayan, maraming salamat po. Wag naglalambing lang naman, huwag niyo kalimutan mag-like, subscribe, at i-share ang ating mga videos para nang sa ganun napapanood ito ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa iba't ibang dako ng mundo. Maraming salamat po. News That Matters. God bless.